But I nonetheless, highlighted also I that have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I did not Representatives. say that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Madam Sa committee na ito. Madam Chair, Is that a point of order? yes, not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Madam Chair, Gusto I ko just bang- would like to make it clear. He Madam is Chair, he. The- He the is he. point I of stand order is not corrected. in order, Madam Chair, because I just want to because you said twice. Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. Maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kasi pinag-aralan ko ito kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. It is a literal and figurative, eka nga, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Attorney Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayo magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon
sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag natin pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. Di ba? Nasuri na natin ang impeachment complaints at mga nakalakip na ebidensya. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimbang na natin at sapat na para sa probable cause. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Probable cause. Madam Chair, my dear colleagues, kaya po yan po ang aking stand. Sana po ay isuspense na lang natin ito at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas nito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Madam Chair. Can we call Honorable Marcoleta first? Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity to manifest her position as well. Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa Madam sa, Chair, sa Madam committee Chair. na ito. Madam Chair, Is that a point of order? yes, not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just would bang- like to make it clear. He Madam is Chair, he. He is he. I point of stand order is not corrected. in order, Madam Chair, because I just want to because you said twice her. All right. So I I'm would like to addressing find out if him. she is a she or a he. Madam is Chair, he. make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to proceed the Honorable to- Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang araw po, Ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas.
At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa niyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, that is a manifestation and therefore it does not deserve or require any answer.